Malaking iskandalo mga sangkay ng China ang kumakalat ngayon sa buong mundo at pinag-uusapan na po sa international. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog, another video. Shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon, sa mga kababayan po natin, sa lahat ng mga solid sangkay. At eto nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong kumakalat po ng iskandalo ng China. Pinag-uusapan na po ito sa international media. Doon po ito sa West Philippine Sea. Dahil may ginawa na naman po itong mga sangkay na mas nakaka-intriga na po. Nakunan pa po mismo mga sangkay na isang video. Pag-usapan po natin yan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po. Mahigit 1 milyon na po tayo dito. So, kung ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. I-click nyo po yung subscribe button sa ibaba, mga sangkay ng video na to. Tapos, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay, tingnan po natin itong balita, mga sangkay. Ito po yung video ngayon na kumakalat sa international na mismong actual video o actual na pangyayari mga sangkay ang nakunan po sa camera. Ngayon, pinag-uusapan na po sila ng mga balitaan globally. And speaking of petty spats, let's turn our attention to China and its latest provocations in the West Philippine Sea. There's been another flare-up between Beijing and Manila, and it's been caught on camera. The Chinese Coast Guard has been seen harassing Filipino ships. Kitang-kita daw mga sangkay na itong mga singkit, mga Chino, ay nambuli po ng, ito mas matindi to hindi po ito yung kagaya ng nakikita natin mga sangkay na parang bombahan lamang po ng water cannon. Ito po mga sangkay, may mga habulan na pong nagaganap. Ships that were undertaking a medical evacuation. This happened near Philippines territory, an area that China claims as its own. So Manila was carrying out a rescue operation. That's when Chinese vessels arrived. They blocked the Filipino boats and then they started bumping into them, hampering the rescue mission. All of this was caught on video. Lahat ng ito, huli daw po sa camera. Kita nyo na mga sangkay. Siyempre, todo depensa na naman po ngayon ng China, pero ewan ko lang, ano pa ang kanilang magiging magiging rason na nakunan po mismo ng video, di ba? This incident took place last month, but the video has just been released. The Philippines has called China's acts barbaric and inhumane. Here's our report. Ayun. Ayan. Tingnan niyo mabuti mga sangkay. Ma-action to. Barbaric and inhumane. That is how the Philippines described China's actions. On May 19th, the Philippines was attempting a medical evacuation in the West Philippine Sea. A Filipino boat was trying to reach a sick soldier, but before it could pick up the soldier, the boat was intercepted by the Chinese Coast Guard. We're going to medevac some personnel. We're going to medevac. We have a sick personnel on that boat. We have a sick personnel on that boat. We're going to medevac. You can clearly hear the Filipino rescue team. They said they were going to medevac some personnel, that they had a sick personnel in the boat. But so, may isa po kasing may sakit na kailangan pong dalhin sa mas malapit po na pagamutan itong mga kasundaluhan natin. Sinabi po yan nila sa China Coast Guard. The Chinese Coast Guard didn't care. They proceeded to harass the Filipino rescue team. The video plays out like a high-speed naval chase with the Chinese forces. Yung tipong sinabihan na po sila mga sangkay pero nagpatuloy pa rin sa pambubuli. Hinabol-habol pa po itong mga sundalo ng ating pamahalaan. In their orange vests and white skin protectors, blocking off the Filipino team, cutting them off at every turn. Eventually, the Filipino rescue crew managed to reach the boat with the sick soldier. Buti naman. The soldier was trying to move from one boat to the other, and that's when the Chinese struck. Ayan na, ito po yung China. They bumped into the boats in a clear attempt to harass the sick person. This is what the Philippines has called barbaric and
inhumane behavior by the Chinese Coast Guard. What was China's response? Ito, may response na kaya yung China dito? 美国 Ayan, ito. 向中国台湾 If they notify us in advance, we can allow the Philippines to transport living supplies to the grounded warship. Aba, kung sinabihan daw po sila ng advance, hindi daw nila gagawin yun. Sabi nitong spokesperson ng China, nagsabi na nga mga sangkay. At saka, bakit kailangan magsabi sa kanila? Teritoryo ba nila yan na magpapaalam pa yung mga Pilipino natin, yung mga Pilipinong sundalo natin para sa kanilang gagawin? Nasa loob po sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas, di ba? And evacuate relevant personnel. 严重侵犯 But they must not use this as an excuse to transport construction material to the grounded warship and attempt to permanently invade and occupy the reef. 错误。 Okay, ito pa rin po yung nila eh. Ito pa rin yung kinababahala nitong China mga sangkay na baka daw po magdala tayo ng mga materials para po sa pagpapatayo ng kung anumang mga equipment or struktura doon po sa barkong nakasadsad sa Ayungin Shoal. At that time, mga sangkay, sinabi po mismo ng mga sundalo na may dala kaming may sakit, kailangan naming dalhin sa paggamutan. Pero nagpatuloy pa rin po talaga ito mga Chinese sa pangaharas. So, makikita po natin mga sangkay na nakikita na po ng buong mundo. Ito po yung rason kung bakit marami po sa mga leader ng buong mundo mga sangkay, suportado po ang Pilipinas sa laban dyan sa West or sa claim natin sa West Philippine Sea na nasasakop po ng Philippine Exclusive Economic Zone. 信号。 Instead of apologizing, China is blaming the Philippines for the incident. Bokya kayo ngayon. Imbis na mag-apologize kayo, humingi kayo ng sorry. Tinisisi pa tuloy yung Pilipinas. Ganyan po ka mga loko-loko. Itong mga Chinese. Hindi naman po lahat. May mga half Chinese po na nasa Pilipinas na matitino. The spokesperson said that the Philippines should have informed China about the medical evacuation in advance. You could clearly hear the Filipino crew in the video, telling the Chinese Coast Guard that it was a rescue mission. Diba? Sinabi po mismo. Ayun, no? Sabi ng nagbabalita, maririnig nyo po sa video na sinasabihan ng mga Chinese na meron silang rescue mission. Pero bakit nila ginawa pa rin yung pangahabol? But that isn't good enough for Beijing. They want advance notice when the Philippines wants to save people in its own territory. Sabi mo dito, gusto pa rin daw talaga ng mga Chinese na magsabi sa kanila, magpaalam sa kanila, sa mismo pang teritoryo ng Pilipinas. Ganun po kalupit ito mga singkit na to, pambira. Banatan ko kayo eh. The spokesperson talked about the Renai Reef. That's the Chinese name. In English, it's called the Second Thomas Shoal. Or the Filipino name is the Ayungin Shoal. It's about 100 nautical miles away from the Philippines, clearly within their exclusive economic zone. But when has China cared about any law? O, diba? Pasok na pasok po mga sangkay sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Instead, Beijing spouts bogus claims based on some imagined imperial borders. Their infamous 9-dash line. Beijing treats this as gospel, even though the Ayungin or Second Thomas Shoal clearly belongs to the Philippines. Halos nga buong karagatan gusto nang i-claim nitong China eh. Sa India, yung Indian Ocean, muntikan po nilang makakuha yung ibang parte. Buti na lang, naglabas po yung India ng mga warship. Sa Japan naman, yung teritoryo ng Japan, sa Senkaku, ang ginawa po nitong China, nagpaikot-ikot po doon yung kanilang mga Coast Guard na nagbabalak po kung saan sila magpe-permanente o pipirme. Buti na lang, tinaboy sila ng Japan, mga sangkay. Sila po doon yung pinalayas. So dito sa Pilipinas, nagagawa nila yan kasi wala po tayong kakayahan na magpalayas eh. Yung India at
Japan, meron pong kakayahan. Kaya hindi po nakapenetrate itong China. Pero sa Pilipinas kasi, ano ba yung gamit natin? Nakita niyo mga sangkay yung kaibahan sa mga boat na naghahabulan kanina? Maliit lamang po yung sa Pilipinas, yung sa China, napakalaki. Diba? Yun po yung problema. Kaya sana makabili po tayo ng mga ganung klaseng mas magaganda pa at malalaking mga barko sa karagatan ng Coast Guard natin. At mas marami. Nang sa ganun, hindi tayo mismo magpapalaya sa mga Chinese kapag nanggugulo o pumapasok sa teritoryo natin. We have submitted our assertions to rigorous legal scrutiny by the world's leading jurists. So the lines that we draw in our waters are not derived from just our imagination, but from international law. Yan, mga sangkay. Yung ating, sabi ni BBM, yung ating claim sa West Philippine Sea ay hindi po parang imahinasyon lamang. Kundi ito ay umaayon sa international law. How about China? Kiniklaim nila sa pamamagitan ng kanilang imagination lamang na ito ay sakop ng imperyo namin noon. Kaya sa amin to. Diba? Mambira. Well, ngayon mga sangkay, nakita na po yung actually ilang iskandalo na pong ginagawa ito ng China, no? Sunod-sunod po. Ngayon, lalo po silang sumisikat sa international. Yung nga lang, sumisikat sila sa mga kalokohan nila. Ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? I-comment nyo po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga vlogs sa mga lakad natin at mga ginagawa natin sa buhay. So, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Okay? Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.